Romy, and Kuya Allen, Kuya Ariel, si Kuya Frederick, shout out po. And sa physical, parang may mga bago, hindi ko makita. Shout out sa inyo, blessed morning sa ating lahat. Hindi po ako mangangampanya, ako po ay mangangampanya sa Panginoon. Kaya purihin po ang Lord. Ang ating, huwag na natin patatagalin pa, ang ating topic ngayon ay commit or complain. Ang ating teksto po ay matatagpuan sa Psalm 37, 5-6, and jump po tayo ng 34 to 40. Ang sabi dyan, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Next slide, pass. And sa 34 to 40, sabi niya dito, hope in the Lord and keep His way. He will exalt you to inherit the land. When the weak are destroyed, you will see it. I have seen a weak and rootless man flourishing like a luxuriant native tree. But he soon passed away and was no more. Though I looked for him, he could not be found, was no more. Though I looked for him, he could not be found. Consider the blameless, observe the upright, a future awaits those who seek peace, but all sinners will be destroyed. There will be no future for the weak. The salvation of the righteous comes from the Lord. He is their stronghold in time of trouble. The Lord helps them and delivers them. He delivers them from the weak and saves them because they take refuge in Him. Salamat sa Lord sa pagbabasa ng kanyang salita. Ang salitang commitment ay commonly used sa mga tao, even mananampalataya. Pero sa forms that God hold sacred, holy siya. Pamantayan ng Diyos ang basihan pag nakipag-commit sa tao. Ang dali-dali natin mag-complain, pero ang hirap-hirap nating mag-commit. Amen po ba? Ang dali-dali nating mag-complain, pero ang hirap-hirap nating mag-commit. So, ang daming rules sa church, pero di naman tayo nag-commit. Complain tayo sa church rules, pero ayaw nating mag-commit. Bakit kaya, kapatid? Commit or complain? So, saan ka dyan? Doon tayo sa commitment. Dahil ang ibig sabihin ng commitment, the state or quality of being dedicated to a cause or activity, etc. Dedication, devotion, loyalty, faithfulness, katapatan mo sa Diyos. May dedikasyon ka, may devoted heart ka. And also is an engagement or obligation that restricts freedom of action. It is a responsibility, sabi dyan. And complaint, sabi dyan ang complaint, expresses dissatisfaction or annoyance about something. Di ka nasasatisfy, puro ka reklamo, nagpro-protest ka, grumble, ino-oppose mo ang church, ino-oppose mo ang mga leaders. And to express grief, pain, or discontent. Yan yung ibig sabihin ng commitment and complaint. Ang dami po nating class of commitment or forms of commitment. Una is commitment of marriage. Yan, yung one man or one woman for life. Hindi ito basta-basta na kapag na hindi isang kanin na mainit pag napasok ka iluwal mo. Hindi po yung ganon. Ito po ay isang commitment of marriage. Kung mapapansin po natin yung nag-viral, yung controversial na issue about the commitment of marriage. Next slide, pass. Nandiyan ba yung next slide? Kasi babalik mamaya. Ayan, yun yung controversy na sa Tony Talks. Sabi ni Diego Loizaga yata yan.
yung lalaki. Sabi niya, I don't believe in marriage. Sabi ni Tony, bakit hindi ka naniniwala sa marriage? Sabi, it is a piece of paper for me. So, grabe. Pero, nung napanood ko yung episode sa Tony Talks, ano talaga siya, meron din siya talagang points. Meron siyang punto. Kasi, he based sa experience niya, kasi his parents separated, tapos yung nakapaligid sa kanya, mga auntie niya, uncle niya separated. So, siya mismo, inadapt niya yung thinking na yon. So, sinabi niya dyan, it is a piece of paper for me. So, ang daming nag-post din, nag-repost, ang daming nag-comment sa mga, sa ano na yan, controversy na yan. Pero tayo mga Kristiyano, hindi natin siya masisisi kung based on experience. Pero, biblically, marriage is, dito, holy, sacred. It is a covenant. Marriage is not just a paper, a piece of paper. Marriage is not just a man's idea, it's God's idea. Hindi lang po ito piece of paper na pinirmahan mo, then after nun, naghiwalay kayo, nag-aaway na kayo. It is a covenant to God. Hindi lang sa tao ka nagkipagkasundo, kundi sa Lord. Yan yung commitment of marriage. Kahit madaldal yung asawa mo, love mo pa rin yan, respect mo pa rin. So kung hindi okay yung relationship mo, yung marriage mo is hindi okay, then try to fix to the Lord and try to repent, kasi may aayusin ang Lord sa buhay. Mayroong character na i-repair sa'yo ng Lord. Merong i-build na character. So marriage is not just a contract. It is a covenant. Balik po tayo dun, Pas. And number 2, commitment is commitment of work. Sabi niya sa Exodus 20 verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. So, dapat hindi tayo papetik-petik sa trabaho. So, pag wala si amo, si manager, sige, minekos-mekos na yung trabaho. Ganun po ba tayo? Dapat may commitment sa work. Committed dapat tayo. Hindi po tayo late. So, hindi laging reklamo ng reklamo na hindi lang sahod yung hinihintay. Hinihintay lang natin yung sahod natin kasi hinihintay na lang yung pag-uwi. So, dapat may gagawin tayo sa work dahil ang work mo natin is a gift from God, binigay ng Lord para ito ay ating ayusin. Magiging committed tayo sa work na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Magtrabaho ka ng maayos, magtrabaho ka ng marangal na sinasabi nila. So ayusin mo yan, ang work mo. Magiging committed ka sa work mo. And number 3, commitment of friendship. Sabi dito, deep commitment sa iyong kaibigan. Hindi mo siya sisiraan, hindi mo ibubulgar mo yung mga sekreto na dapat keep secret. Pag complain ng complaint, at pangit na ang ugali, alisan mo na yan. Sorry ka na. So, dapat doon ka sa friendship, sa kaibigan mo, sa beshi mo, na sasamahan ka hanggang sa hirap, sa ginhawa, nandyan pa rin siya. Nandun yung committed heart. Doon ka sa kaibigan na itatama ka, doon ka sa kaibigan na totoo sa'yo, doon ka sa kaibigan na committed at hindi ka ilalayo sa Diyos, kundi ilalapit ka lalo sa Lord. Yung number 4 is commitment to God. Ito yung pinaka-the best commitment, most important commitment. Ang gusto ng Lord, commitment, hindi complain ng complain. So love God, commit to God, lalo na sa quiet time mo, kung one-on-one kayo ng Lord, so dapat nag-uusap kayo ng Lord, ang dami mong mga problema, so dulog agad sa Lord. Andun yung committed heart mo to ask God kung anong mga problema mo, yung intimate relationship nyo sa Lord, yung nagde-devotion ka, tapos kahit busy ka, pagising mo sa umaga, dapat unahin mo si Lord para unahin ka rin ng Panginoon. At marami pang ibang klase ng commitment. Ay, ang isa is
commitment to self or me generation. Yung sarili lang yung commitment sa sarili. They are focused sa pansariling commitment lang. Yan yung commitment to self or me generation. Ang daming ganyan nga sa panahon natin ngayon. Wait lang. Yun, praise God po sa bawat isa. Ang magiging illustration po natin sa commitment ay yung walang burden pag naglilingkod. Amen po ba? Walang burden sa paglilingkod kasi sa Diyos ka naglilingkod. Sa Diyos ka nakipag-commit. Hindi sa tao. Yung mas excited kang dumalo sa church kasi si Lord ang goal mo, si Lord ang purpose mo. Siya yung center of your worship. Hindi ang tao. Amen po ba? Ang tinuturo sa atin ng Diyos ngayong oras na ito sa banal na kasulatan niya, nais ng Diyos na italaga natin ang ating sarili at ang ating mga paraan sa Kanya, mga kaparaanan natin sa Kanya. Lahat mga plano natin sa Kanya, ang ating pinakamalaking tagumpay at kagalakan ay dumarating lamang sa isang malaking pangako ng Diyos. Itinuturo din nito sa atin na ang commitment na tinutukoy ng Diyos ay iba sa paraan ng pagtukoy nito sa mundo. Iba yung definition ng commitment. Kung tayo na i-define natin yung commitment, iba yung ano natin. Kung sa Lord yon ay mas solid. So bago po tayo dumako sa main points po natin, manalangin po muna tayo. Amang banal, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito. Ikaw po Panginoon ang mapurihan, madakila ng bawat isa o God. At alam ko Panginoon, mangusap ka sa bawat isa Panginoon. Give us Panginoon committed heart o God. Humble heart, O Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa opportunity na ito. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, bagkus ikaw ang makita, madama ng bawat isa, O God. Maraming salamat, Lord God. Pagpalain mo ang bawat isa, even nasa online, physical, Panginoon. Touch their heart, O God. Reveal, Panginoon, kung anong mensahe na lalakaran po namin, O God. Lord, touch their lives, O God. Save them, Panginoon. Maging ang kanilang family, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen po. So, ang ating main points ay, una is commit your way. Ang under ng commit of your way is turning to the Lord. B is trusting the Lord. C, tested of the Lord. And second point is control your will. Under yan is timely, not late. Thanks to the Lord. So, umpisayan po natin. Commit your way. Psalm 37:5. Commit your way. Dedicate your way. Italaga mo ang mga kaparaanan mo sa Lord. Ipasya mo, ipangako mo sa Panginoon ang mga ginagawa mo. Psalm 37:5. Commit your way to the Lord. Paano ito magagawa? Paano natin ito magagawa? Sa pamamagitan ng letter A, turning to the Lord. Turning to the Lord. Bumalik sa Lord, bumaling sa Lord. Before we commit our way to the Lord, dapat we must commit ourselves. Amen? Fix yourself first. I-fix mo muna yung sarili mo before you commit to the Lord yung kaparaanan mo and turning to the Lord, turn to God. Hindi pwedeng committing yourself alone, hindi ka makakasarili, may Diyos ka na tutulong sa'yo. Hindi ka lang mag-isa na lumalaban sa laban mo, kundi ang Panginoon din kasama mo. Need mo to commit to the Lord kasi siya ang magbibigay ng kaparaanan, hindi sa ating kaparaanan. Kasi kung kaparaanan lang natin, ang dami nating mga iniisip na kaparaanan, pero ang kaparaanan ng Lord ay mas the best sa ating kaparaanan. If you commit your ways sa Lord, you are saved. Saved from what? From sin, sa kasalanan. Masasalba tayo, maliligtas tayo sa pagkakasala kung kinukumit natin ang ating mga kaparaanan sa ating Panginoon. Proverbs 35
ay 3, 5 to 6. Slide. Ayun. Proverbs 3, 5, 6. Maliit dyan na. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Ang daming pong nag-quote nito, ginawa pa nilang life verse. Kasi, huwag kang magtiwala ka sa Lord, huwag kang magtiwala sa iyong kagalingan, and in all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Ang ganda po niyan, i-meditate po natin yan. Commitment ay hindi lang patungkol sa magbe-benefits ako dito. Commitment is kung ano expectation ng Lord na gagawin mo. With action. Hindi ka lang uupo sa isang tabi, tapos hihingin ng sign sa Lord, Panginoon, purong Panginoon ang ginagawa natin. Hindi lang puro commit ng commit. Next slide pass, may tendency na magiging hypocrite ka na. Commit ng commit, huwag sanang maging hypocrite. So, ang dami natin pinagkukumitan, tapos nag-fail tayo. Sige, akin na yan. Ako ang mag-handle ng prayer meeting, ako ang mag-handle ng Bible study, ako mag-preach. So, ikaw na magaling. Parang ganun tayo minsan. So, minsan nagiging hypocrite na tayo. Nakikita ng tao, we are flexible to do the ministry, pero deep inside, nandun yung burden. Kasi commit ka ng commit, nagiging hypocrite ka na. Nagiging, ano ba yung hypocrite sa Tagalog? Parang yung harsh na word is plastic, parang ganun. Parang dinadaya mo ng sarili mo. Kasi nga, gusto mo yung praise, applause ng tao ay sa'yo. So, dapat hindi tayo ganun. Ang magiging illustration po natin dyan ay nang sabihin ng ating Panginoon na go, hindi niya tayo hiniling na umupo at suriin kung ano ang mga pagkakataon na tayo ay babalik. So, merong illustration yung dalawang Coast Guard na naghahanda para sa pagtangka, sa pagsagip sa dalawang mangingisda, nanunod yung dalawang mangingisda. Then, isa sasagipin ng dalawang Coast Guard. So, sumigaw ng isa sa kanila, huwag kayong lumabas dyan. Huwag na kayong pumunta dyan. Huwag kayong lumabas at iligtas. Kasi baka hindi na kayo makabalik. Hindi kasi kaya ng puwersa nila eh. Ang bagyo sa laot ay talagang sobra. So sabi ng isa sa kanila, baka hindi na kayo makabalik dyan. At hindi na natin kailangan, sabi ng isa, hindi na natin kailangan bumalik. Ngunit kailangan na nating umalis. So kailangan na nilang umalis sa laot ngayon kasi grabe na yung hagupit ng bagyo sa laot. So, dapat may action prior to commitment. Tignan mo ang sitwasyon mo ngayon. God lead us to take action. Huwag laging commitment. Baka ikaw ay mapahamak na. Take action and go as God says to you. Kung anong instruction ng Lord, dun ka. Hindi sa sarili mong action, but God instruction. Kung ano instruction ng Lord, dun ka. Hindi sa sarili mong action, but God instruction. Amen po ba? So, ang commitment, yung committing your ways to God, ay hindi rin nangangahulugan ng kawalan ng activity. Hindi ito nangangahulugan na upo ka lang at hihintayin ang Diyos na gawin ang lahat ng ito. Ang ibig sabihin nito ay magpahinga ka mula sa pag-aalala, magpahinga ka sa mga pag-worry mo, sa mga problems mo, at pagkatapos ay maging aktibo ulit at parang mag-recharge ka lang at makisangkot sa pagsasanay sa ating kaligtasan na may takot at panginginig. Sabi nga niya sa Philippians 2:12,
Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling, sabi niya dyan. And dapat pag tayo ay, minsan nagmi-ministry break tayo. Yung ilan sa atin nagmi-ministry break. Kung tayo ay napagod, no ka lang, magpahinga ka lang, ministry break, kung gusto mong mag-ministry break, pero wag namang ministry break lahat, yung bumalik ka na sa mundo. Yung ministry break na kung saan kasama mo ang Lord, kumukuha ka ng lakas sa ating Panginoon, hindi ka kumukuha ng lakas sa mundo. Amen po ba? Dapat pagbalik mo sa ministry mo na hinahandle mo ay fully charged ka na marami kang pagsubok, pero andyan ka na meron ka ng lakas to stand firm sa faith mo. So sa mga sitwasyon natin ngayon, may mga sitwasyon talaga na ganoon tayo. Hindi po tayo excuse sa ganoong bagay na nangyayari sa atin. Napapagod tayo kasi we are in the flesh. We are in the flesh, mga kapatid. Hindi pa tayo glorified body. Hindi ka perfecto. Hindi po tayo perfecto, kapatid. So commit your ways to God and turning to the Lord. Letter B, trusting the Lord. Pagtitiwala sa Panginoon. Psalm 37, 5b, commit your way. Trusting the Lord. Trust in Him. 5b. Yung dalawang elements na kailangan magkasama ay yung trust and commitment. What you trust, you will commit yourself to. Kung ano ang pinagkakatiwalaan mo, ay ipagkakatiwala mo ang iyong sarili sa kung ano ang pagkakatiwala mo sa iyong sarili. So, hindi lang commitment, kundi trusting the Lord. Magtiwala ka sa kanyang nature. Anong nature ng Lord? He is God. He is sovereign God. Makapangyarihan ng ating Panginoon. Yung marami kang problema, pero anong ginagawa mo? Para kang walang Diyos, para kang binagsakan ng langit at lupa sa dami mo ng problema. Pero hindi mo na nakikita ang laki-laki ng Diyos. Ang laki-laki ng Diyos sa atin. Ang laki-laki ng Diyos, ang liit-liit ng problema mo. Meron tayong Diyos na mas malaki sa ating problema. Siya ang solusyon. Kaya magtiwala sa Lord. Siya ay mapagkakatiwalaan, tapat kailan paman. God is faithful and just. Kaya trust in Him in all your ways. Trust the Lord. Illustration po dito, yung kwento ng inahin na manok at baboy na gustong bigyan ng espesyal na pagkain ang masipag na magsasaka. So ito yung senaryo. Ham and egg na almusal yung magsasaka. So sabi, ang manok ay dedicated ang manok. So ang ginawa niya ay siya ay nagbigay ng kanyang itlog. Pero ang baboy ay committed. Ang binigay niya ay ang kanyang buhay. So tignan natin ang aral na mapupulot natin sa illustration na ito. So ang hinahanap ng Diyos ay hindi lamang dedicated, kundi tunay na commitment sa Kanya. See, God committed to us. Commitment ang binigay niya sa atin. So, He gave His life to us. Buhay ang binigay niya sa atin. Hindi katulad ng inahin, itlog ang binigay. Pero yung baboy is just his life. Yung life niya. Pero tayo is just a dedication. We give partially. Dedication lang yung binibigay natin. Partially. Kaya sabi nga, take up your cross and follow me. Commitment ang hinahanap ng Lord sa atin. Hindi ka lang dapat dedicated, committed ka rin sa gawain ng Lord. Dahil only commitment is going to really change the world. It is going to really change our lives.
Only commitment daw po ang nagbabago ng mundo at nagbabago ng ating buhay. Letter C, tested of the Lord, sinubok ng Panginoon. Psalm 37:5c and 6. And He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn. Once na pinakita natin na committed and trusted tayo sa Lord, God shows kung sino tayo sa Kanya. Ipapakita ng Diyos ang mga bagay na mararating ng mga sumusunod sa Kanya. Sa ganyang bagay, mapapupurihan natin ang ating Panginoon. Sa kabila ng pagsubok, ang dami nating mga pagsubok sa buhay, pero nagtitiwala tayo sa Lord kasi sinusubok tayo ng Lord eh. God tested us and assured us the way of salvation. Ililigtas rin tayo ng Lord sa ganoong bagay. Ititest tayo pero ililigtas rin tayo. Maaring ang iba na nawiwerduhan sa atin, ang iba talaga is pinagtatawanan tayo kasi imbes na yung problema mo ay gumaan kasi lumapit ka sa Lord, mas rumami, mas dumami. Ganun po. Kasi maraming aanusin ang Lord sa buhay natin. Marami rin din siyang ipapalit at baguhin ng Lord sa buhay po natin. So ang daming ganon, nag-failed sila kasi they are focused sa problem, sa pinagdadaanan nila, hindi sa kung anong kayang gawin ng Lord. Ano ba yan? Wag na akong magsimba, mas lalo akong nagkakaroon ng problema, sunod-sunod. So testing ng Lord yan. Kaya nga sabi na sa C is tested of the Lord. Sinusubok ka ng Lord kung saan ka, kung gaano katatag yung faith mo. Kasi hindi naman bibigay ng Lord ang pagsubok na yan na hindi mo kaya. Amen po ba? Kayang-kaya mo yan. Kasi pinagkatiwala mo sa Lord. Ang Diyos natin ay malaki. Tandaan po natin yan. Our God is sovereign. Our God is kontrolado niya lahat. Hindi mo kontrolado, huwag kang pala desisyon. Commit to the Lord, trust to the Lord. Pagkatiwala mo sa Panginoon. And ang Lord, at the end of this race, we will shine. We will win the battle. Magtatagumpay tayo. Mahirapan ka man, pero mahirap man ang tinatahak mo, pero ang kasama mo ay si Lord. Doon ka na sa mahirap, nakasama mo ang Lord. Kaysa naman mahirap ka, pero kasama mo ang mga kampo ng diablo. Mahirap yon. Dapat doon tayo sa mahirap na kasama natin ang Lord. Kasi sa verse 6, ang kabutihan mo ay magiging magliwanag katulad ng araw kung tanghali tapat. Ang illustration po natin diyan, is yung kay Chrysostom. Kung alam po natin si Chrysostom, ito po yung church father. But before that, i-ano ko muna yung Bible bago natin i-appreciate kung anong ginawa ni Chrysostom. I-appreciate muna natin ang Bible. Sinubok si Chrysostom, pero sinubok din ang mga naglathala ng Bible. Ang Bible po ay ang daming pinagdaanan. Ang daming buhay na binuwis para lang masulat dito. Pero ang nung ginawa ng tao, nilagay lang sa isang tabi, naging display, nalulumot na, nakakalawang na, o di kaya marami ng alikabok, hindi binabasa, hindi binubuklat, Bible app sa cellphone, nasa gilid lang, pero pag everyday nag-scroll ng Facebook, saan tayo? Ano ka dyan? Pero kung in-appreciate natin ang mga buhay na nagbuwis nito para mailathala nito. Although tao ang gumawa nito, pero kinasihan ng Diyos. Sinabi yan sa Timothy, 2 Timothy yata yon 3:16-17. All scriptures is God-breathed. Habang sinusulat ng mga prophets ang mga Bible na ito, ang scripture na ito, nangungusap ang Panginoon sa kanila.
They are guided by the Holy Spirit. Kinisihan ng Diyos. Kaya ang Bible po ay reliable. Hindi po ito hindi po sinungaling ang Bible. Kung may mga mabasa kayo na, ba't ganito ang nakasulat, pare-parehas lang. May mga pag-aaral po dyan. May mga makikita ka dyan pag nagbasa ka ng John, Luke, ano pa ba yan, Mark. May mga pare-parehas na verses, pero may pag-aaral po dyan, yung synoptic gospel na tinatawag. Yung kopya, kinuha pa sa Dead Sea, yung Dead Scroll na tinatawag. So imagine, kinuha pa yung mga, para mapagtagpi-tagpi, tapos tayo, nandyan lang sa tabi, may Bible apps naman, pero hindi nababasa. Pero pagdating sa Reels, TikTok, ang dali-dali nating mag-catch up doon. Pero sa Bible, sasabihin na lang, boring-boring ng Bible. Kapatid, appreciate kung ano ang nilalaman ng Bible na ito. Kasi this is our manual. Basahin natin yung araw-araw. So kung gusto nating maintindihan ang Bible, basahin natin sa John, makikita natin, ma-appreciate natin si Lord Jesus Christ, kung ano yung ginawa niya. Sa John mismo, doon yung buhay niya, hanggang sa pagkabata, hanggang saan. Doon tayo mag-uumpisa. Kung mag-uumpisa tayo sa Genesis, okay lang din naman po. Pero hindi natin maintindihan. Puro batas-batas dyan sa unang part ng Bible. So, go back sa Lord Jesus Christ na salvation po natin. So, go back po tayo kay Chrysostom. Si Chrysostom ay sinubok ng Lord. Anong ginawa niya? Si Chrysostom is the ancient church father. Example siya ng Kristiyanong katapangan kasi siya ang tinaguri ang voice of faith. Sinubok ng Lord, sinubok ng mga otoridad, mga utyo siguro, na sinabi, sige, palayasin kita dito kung magpapahay ka pa ng word ng Panginoon. Ganyan yung mga persecutor. So siya, he stand his faith, binos out niya talaga, sabi niya, ang sagot niya, ang sanlibutan ay tahanan ng aking Ama. Yes, sa ibang interpretation, ang sanlibutan is tahanan ng demonyo, pero ang may control ay ating Panginoon. He created the heaven and earth. Pero ang naghahari dito ay si Satan, kung maano natin yung ibang interpretasyon. Sabi niya, ako, kahit kunin mo man ang kayamanan ko dito sa lupa, kailanman hindi mo ako mahihiwalay sa Diyos. So, ang ganda ng puso, ang ganda ng faith ni Chrysostom, the father, the church father. Siya ang tinaguri ang voice of faith. Tulad din sa Bible character na si Job, diba? Sinubok ng Lord, tines ng kaaway, huwag mong papatayin. Ang anak ko yan, sabi ng Panginoon. Pero nawala lahat sa kanya. Anak, mga ari-arian, tapos yung asawa niya, pinersecute rin siya. Sino bang Diyos mo na yan? Bakit naghihirap ka? I-curse mo na yan. Ganun yung asawa niya. Pero ang balik sa kanya naman is talagang doble-doble. Pag sinubok ka ng Lord, Exodus 14:14, He will fight for you. Ang kailangan mo yun lang ay, we need to be still. Manatiling lang po tayo sa Panginoon. Kung my Lord tested us, meron din Satan tested. Sinubok ka ng kaaway. Ngayon pa lang, kanina pa lang, sinusubok na tayo ng kaaway. Don't deceive. Be aware po tayo sa ginagawa ng kaaway. Lalo na tayo na lingkod ng Lord, doble-doble ang ingat po natin. So pray each other, makipag-ano po tayo, yung prayer life po natin is itaas po natin. Be aware sa kasinungalingan ng dyablo, kasi siya ang father of lies. Huwag masilaw sa offer ng mundo. Pansalamantala lang po yan. Pero ang offer ng Lord is eternal life. Hindi yan tatagal. Ang iyong commitment ay tatagal sa pagsubok ng panahon kung ito ay totoo. Totoo po yan. Tatagal lang yan, ang commitment mo na yan. Sa maraming panahon,
susubukin ka ng pagkakataon, tatagal yan kung totoo kang committed sa ating Panginoon. Second point is control your will. Kontrolin ang iyong kalooban at i-allow si Lord. Psalm 37:34-40, letter is timely, not late. Psalm 37:34. Hope in the Lord and keep His way. He will exalt you to inherit the land. When the weak are destroyed, you will see it. Wait for the Lord. Paano? By keeping His way. Very timely ang Lord. Hindi late, hindi nahuhuli ang Panginoon. Atap ka lang. Gusto mong mayroong answered prayer agad. Answered prayer agad ang pinag-pray mo. Hindi po ganun ang Panginoon. Tinitignan niya yung puso niyo kung karapat dapat ba, pero binibigay niya yan sa tamang tao, sa tamang oras, sa perfect time. He is not late. Sa paghihintay, controlling mo your will, yung kalooban mo, yung mga plan mo. Allow the will of God. Lord, ang kalooban mo lang ang masusunod. Dapat ganon. Hindi yung kalooban ko ang masusunod, hindi ganon. Kalooban ng Lord ang matutupad. Sundin ang kanyang kaparaanan habang naghihintay. Habang naghihintay, may gagawin ka. Hindi yung Panginoon, Lord, bukas, dapat meron na. So, parang inaano mo na si Lord. So, dapat maging patiently waiting tayo sa paghihintay. Sa paghihintay, hindi lang nakaupo ka dyan. Dapat may gagawin ka. Dapat ipakita mo sa Lord, Lord, karapat dapat po ako. Dapat ganon. Dapat makita ng Lord na karapat dapat kang bigyan ng mga pagpapala. Dapat may gagawin ka. Be faithful in waiting. Hindi naman yung mapagkunwari, na mag-ano ka na, magtatights ka na, o di kaya para lang bibigyan ako ng Lord kasi magtatights ako. Hindi naman ganun. Titignan talaga ng Lord, importante tingnan ng Lord, yung puso, yung motibo, yung purpose mo, kung bakit mo ginagawa yan. Iba po ang sense of timing ng Lord sa atin. His timing is for eternal, panghabang buhay. Sa atin is temporal, pansamantala. Ang Diyos ay hindi nahuhuli, kapatid. His time is perfect and timely. Halimbawa, nung hinagis ba si Jonas sa gilid ng bangka para mamatay, those who dare him over believe God was too late to rescue him. Late ba siya doon? Tapos late ba siya nung nagkasakit si Lazaro, tapos namatay? Late ba siya doon? Hindi siya late doon. Tapos late ba siya nung kay Sarah at Abraham na binigay na yung hindi pa binibigay yung anak, hindi pa nagkakaanak nabubuntis si Sarah? Hindi siya late doon. May mga instances ba sa buhay po natin na nahuhuli ang Diyos? Meron ba? Wala. Kung ipagkakatiwala mo ang iyong paraan sa Panginoon at nagtitiwala ka sa Kanya, hindi siya nahuhuli, hindi siya mahuhuli, magtiwala ka lang sa Kanya. Mas maganda ang sense of timing niya kaysa sa iyo. Mas maganda ang timing niya kaysa sa iyo. Iba tayo ng kaparaanan sa kaparaanan ng Lord. Galatians 4:4 sa Tagalog, sa kasaganaan ng panahon ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Kahit na lumipas ang libo-libong taon ng kasaysayan ng lumang tipan, may tamang panahon ang Diyos para sa pagdating ng Mesayas at hindi pa siya huli. Hindi pa siya huli ng sandali. Hindi siya late. Hindi po late ang Panginoon. Bumalik sa Lord. Bumalik ka sa Lord. Do His will. Do His will. Araw-araw ginigising ka, may time ka pa para sumunod sa Panginoon. Kasi ginigising ka pa ng Lord eh. So, ibig sabihin, meron ka pang gagawin at meron ka pang babaguhin sa buhay mo. Kung hindi ka nagigisingin ng Lord, praise God.
Kasi, it is finished. Sabi nga, it is finished. Kung ginigising ka pa, meron kang pang gagawin. Ipaparanas sa'yo ng Lord, kukonvict ka niya, ay, ginising pa ako ng Lord, hindi ko pa nahayo ang family ko. Ay, gising pa ako. Meron pa akong gagawin sa church. Aayusin ko ang paglilingkod ko. And as natin, pag handa na tayo. So ask God, Lord, kunin mo na ako, okay na ako sa buhay. Masaya-masaya ka pa. Pero meron pang gagawin ng Lord sa buhay mo. Hindi natin pwedeng i-ask na ganon. Kung ginigising ka pa araw-araw, marami ka pang gagawin. Marami ka pang hahayuin. Darating ang panahon, darating ang kaguluhan, at ang Lord ay nandyan para siya ang maging mediator. Psalm 37, consider the blameless, observe upright. A future awaits those who seek. Yan yung letter B. Thanks to the Lord. Pasasalamatan natin ang Lord. Sa bawat araw, tayo ay magpasalamat sa Lord. Kahit hindi ka nakatanggap ng blessing, magpasalamat ka pa rin sa Lord. Lord, salamat. Namatayan ka, magpasalamat ka sa Lord. Lord, salamat. At hindi ako ang kinuha mo. Dahil sila nauna. Dapat ganon. Magpasalamat ka sa Lord. Those who seek, may kinabukasan na nilaan ang Diyos sa atin. Sa panahon ng kaguluhan, nariyan ang Diyos. Awit 37, verse 39. The salvation of the righteous comes from the Lord. He is there in times of trouble. Delivers them. So may darating ang kalayaan, pagpapalaya. Awit 37:40, sabi diyan, the Lord helps them and delivers them. He delivers them from the weak and saves them because they take refuge in Him. Ito ang mga pangako sa mga taong committed. But the secret word ay yung commitment. Committed heart. Lubos tayong nakikinabang kapag lubos tayong nagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo matatalo kapag sold out tayo. Ang kailangan lang mawala sa atin ay ang ating yung pagkamakasarili, selfish, at yung kasalanan nakaangkla sa atin. Kailangan po mawala sa atin yun. Ang kapalit ng isang mapagkakatiwalaang committed na buhay. Committed sa buhay. Yun yung kapalit kung maalis po natin yun. Kapatid, ano ang pumipigil sa'yo para hindi ka committed sa Lord? Ano yun? Ask the Lord, Lord, ano ba? Lord, repent sa Lord. Bakit hindi ka magtitiwala sa Kanya? Ang totoong sikreto ng masaganang buhay, yung deep, full, buong-buo na commitment sa Lord. Araw-araw. Magpasalamat sa Lord. Be grateful, mga kapatid. Be grateful, mga kapatid. Araw-araw sa bawat umaga, ginigising tayo. Magpasalamat. Kaya nga, every gising is a blessing. Amen. As a conclusion, commit or complain. Ang main points po natin ay commit your way. Tapos under yan is turning to the Lord, trusting the Lord, tested of the Lord. Second point is control your will. Timely, not late. Thanks to the Lord. Yung mga taong committed, matatapos na po tayo. Yung mga totoong committed sa Lord at nagtitiwala sa Lord, sila yung may kagalakan, hindi yung binagsakan ng mundo. Pag may Diyos ka, nakikita ang kaningningan ng Diyos sa iyo. So lagi kang naka-smile, laging
ang easy lang sa yung pagsubok kasi napagtatagampayan mo kasi ang Lord ay nasa iyo. May satisfaction ka na, may contentment, hindi ka na nagko-complain, kontento ka sa buhay na binibigay ng Panginoon. We have the choice. We have the free will na uupo lang at magko-complain sa buhay sa dami ng pagsubok. Or magkakaroon ng commitment sa Lord at patuloy na mabubuhay despite na marami ang problemang kinakaharap. Sa pinaka-worst ng buhay po natin, don't underestimate the Lord. May plano siya kung bakit nangyayari sa'yo lahat ng iyan. Sa mga season na yan, dry season, o kaya season of waiting, season na kung saan nalugmok ka, season na kung saan nanghihina ka, palakas ka sa Lord. Ibigay mo yung commitment mo sa Lord. Magkaroon ka ng committed heart, servant heart, humble heart. Tutunawin yan ng pride mo kung yan ang makikita sa iyo. Turn complaining into contentment. Palitan ang pagrereklamo sa pagiging kontento sa buhay na binibigay ng Diyos sa atin. Maging satisfied po tayo, maging contented po tayo, kontento po sa buhay. Dapat marunong tayong makontento. Huwag basta-basta magko-complain. Be contented. Sabi dyan, stop complaining. Stop complaining. Commit or complain. Commit or complain. It's your choice. It's up to you, kapatid. Kung magko-commit ka or magko-complain ka na lang habang buhay. Yun lamang po, to God be all the glory. Bago po tayong tumako sa prayer, adugan ko muna ang Panginoon. Praise God sa bawat isa po sa atin. Praise God. Okay lang po ba kayo dyan? Praise God po. Salamat po sa Panginoon sa pakikinig ng salita niya. Soon, magkikita po tayo December by God grace. Bakit
tayo mga kapatid, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito Lord God. Tunay nga Panginoon, Ikaw ang napurihan Lord. Ikaw ang naputawi sa aming puso Lord Jesus. Lord, bigay mo yung heart Panginoon, hindi yung reklamo ng reklamo Lord Jesus. Kung Panginoon sa iyo, hindi ka mo nagreklamo O God, kung saan mas marami ka pang binibigay Panginoon, the blessing. Lord, bless mo bawat isa O God. Tuwag mo yung anointing power Lord Jesus na gumalaw, na may gagawin O God. And right now Lord Jesus, mag-manifest ka Panginoon sa family ko nila, sa buhay ko nila O God. Kung anong purpose mo Panginoon, kung bakit mo sila dinala sa bansang ito, bakit mo Panginoon binigay ang mga sitwasyon po nila Panginoon, kung bakit mo inalaw mo pagsubok na nararanasan po nila ngayon. Lord God, we ask you Panginoon, bakit nga ba O Lord God, bakit nga ba Lord Jesus kami nagpapatuloy sa iyo? Bakit nga ba Panginoon ay narito Lord God, nagpapasiyasan Panginoon kung anong gagawin po namin. Salamat po Panginoon sa iyong salita. Na-remind po kami Panginoon sa iyong salita O God. Tunay nga Panginoon, ng salita mo ay Panginoon ay buhay at hindi nagbabago. At itituloy mo sa puso, Panginoong matabang puso O God. Matabang lupa Lord God, nayayabong, mag-uugat, magbubunga na mas marami pa O God. Lord, bless mo sila Panginoon sa calling po nila O God. Despite marami silang ginagawa, kabisihan sa kanilang buhay, Lord, touch them, Lord God. Bless them, Lord Jesus. Thank you, Lord. We commit to you, O God. Not complain, O Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.